ang masasabi ninyo, Minister? Marami po tayong pruweba na malaki ang naitulong ng Bangsamoro government sa mga probinsya ng BARM. Except lamang kung hindi sila nakakapag-comply doon sa mga documentary requirements. Tandaan po natin na tayo po ay nag-ooperate under a bureaucracy at meron pong mga requirements na maaaring ang silipin ng Commission on Audit. So, kailangan natin mag-ingat. So, katulad na lamang po doon sa alegasyon na wala pong na-download na pondo or LGU shares yung ating gobyerno doon sa mga provincial local government units at saka sa mga munisipyo. Meron po tayong data dito na nagpapatunay na meron po tayong na-download na total of, for the province of Maguindanao, a total of 580,218,578 na nahulog mula 2020 hanggang 2024 na LGU shares sa kanilang mga munisipyo at barangay. Sa Lanao del Sur naman, merong 149,976,973.52 pesos. Sa Basilan, 16,811,285 pesos. Sa Sulu po, merong 112,743,953 pesos. Sa Tawi-Tawi, 261,016,853 pesos. At sa SGA, no, for 2023, may 8.9 million. So, sa cities, meron din po tayong na-download na total of 1,128,658 at 1,128,658,000. So, grand total of 3,165,874,000. Ito po ay nakapaloob sa isang memorandum circular between the MILG and the Ministry of Finance and Budget and Management at kakailanganin po muna na magkaroon, matanggap ng Bangsamoro government yung pondo mula sa national government bago natin pwedeng ibaba. So, wala tayong ibababa kung wala rin po ibinaba yung national government sa atin. So, ayun, isa pa lamang yun. Doon naman sa sinasabi ko, hindi nakakapag-recommend, no? ng teachers, something like that. Tandaan po natin na ang sinusulong po ng Bangsamoro government ay moral governance at kaakibat nito ay ang no recommendation policy. Hindi po natin pinagkakaila na kung operational ang iyong local school board, no, isa-isang munisipyo, kung operational ang local school board mo, which is chaired by the mayor and the schools division superintendent, at meron kang appropriation, operational lang iyong special education fund at meron kang appropriation para dito, ay maaari kang mag-recommend sa MBHTE or mag-advise sa MBHTE about appointments of local teachers. Pero kung hindi po operational yung NSB mo, wala kang appropriation, hindi tumatakbo yung ganong mekanismo sa iyong munisipyo, ay hindi ka maaaring mag-recommend din or mag-advise sa MBHTE. So, baka kailangan din yung silipin ng ating mga LGUs yun bago po nila igiit na may karapatan sila na mag-recommend ng mga teachers. Patungkol naman sa mga infrastructure, a total of more or less 3 billion pesos ang MPW projects sa Lanao del Sur pa lamang. Meron MPW pa lang yon. Sa Ministry of Interior and Local Government, merong since 2020, 888 million, no? Para lamang din sa Lanao del Sur at meron din sa MHSD, yung sa Ministry of Housing, Human Settlements, parang 50 plus million para sa LG of Kapatagan. And then we also have Kapyanan, no? Dito sa OCM. So, nililikom po namin yan. Most likely, we will be issuing an official statement para mapakita kung magkano po ang na-invest ng Bangsamoro government sa lahat ng mga probinsya.